keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hanggang bukas sa area na yan. However po, pagdating ng Thursday, ay yung axis ng shear line natin ay maaring mas tumaas na at dito na lamang sa may Cagayan at Isabela ang makararanas ng epekto ng shear line. So nakikita din po natin merong posibleng, tama po kayo, no? Posibleng may ma-develop na low pressure area at yung trough nga nito o yung trough ng posibleng low pressure area maaari na din magdulot ng mga pag-ulan as early as Wednesday dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao at inaasahan nga natin na maaaring mas lumapit pa ng ating bansayan sa mga susunod na araw at magpaulan sa malaking bahagi ng Visayas maging sa may northern and eastern sections ng Mindanao. Ma'am Charmaine, nakikita po ba nating maging ganap po itong bagyo? Sa ngayon po ay wala pa po tayo na-declare na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility maging sa labas ng ating FAR. At ngunit pinapakita po ng ating mga models and base nga sa ating tropical cyclone threat potential ay mataas na nga yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. So binabantayan po natin kung magpapatuloy nga yung ganitong pinapakita ng ating mga models. Apo ma'am. Ma'am, kailan po natin inaasahang papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility? Kung wala masyadong mga pagbabago sa mga pinakita po ng ating models, posible na makita na po natin siya within this week as early as Wednesday sa loob ng ating park kung matuloy nga na ma-develop to. Ayun. Sige ma'am, kamustahin ko na rin po ang ating kalagayan po ng panahon sa weekends po ma'am, Sabado at Linggo. Meron na po ba tayo ma'am nakikita dyan sa ating satellite images? So nakikita po natin by weekends ay posible na magiging maulan sa malaking bahagi pa rin ng Visayas and Southern Luzon dahil sa paglapit nga nitong posibleng low pressure area. So by weekends, dito natin nakikita yung posibleng pagkurba niya pa northeastward. Pero dahil sa mataas pa yung uncertainty nito, may mga ibang models na nagpapakita na maaari din siyang mag-cross o dumaan nga dito sa bahagi ng Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin po tayong mantabay, pero one thing is for sure ay magiging maulan po
sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon, maging ibang bahagi ng Calabarzon at Mindanao. Ayun, ma'am, panghuling tanong ko na po ito kasi ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Kamusta po ba, ma'am, ang ating kalagayan po ng panahon sa Bicol Region? Sa Bicol Region po ay nakikitaan naman natin na as compared nung nakaraang week, mas maganda na po yung magiging panahon nila. Ngunit dahil nga sa posibleng paglapit or pagiging epekto nitong trough ng low pressure area, maaari na naman po sila makaranas ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan pagsapit ng Biyernes na magpe-persist up until weekends, and pwedeng early next week ay meron pa rin po sila mararanasan ng mga pag-ulan doon. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla. Yes po, maraming salamat. Yun, nakausap po natin si Miss Charmaine Varilla ng DOST Pag-asa. Ulitin ko lang po ang kanyang sinabi, dahil maaaring pumasok ngayong linggo ang unang bagyo sa bansa ngayong 2026. Ayon po sa DOST Pag-asa, maaaring mabuo ang isang low pressure area sa timog silangan ng Mindanao. At inaasahan po itong papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas. Sakaling maging tropical depression sa Huwebes, ito po ay tatawagin sa pangalan na Ada at mananatili sa silangan ng Visayas sa Biyernes. Maaari pong tawirin ng bagyo ang Southern Luzon bago umikot sa Central Luzon at kumilos pahilaga silangan. Kung hindi po magbabago ang forecast ng Pag-asa hanggang sa weekend, uulanin ang Caraga at Eastern Visayas sa Huwebes, gayon din po ang Bicol at natitirang bahagi ng Visayas sa Biyernes. Yan sa mga kababayan natin dyan. Andito na naman po tayo sa ating pagdadala ng payong. Pero labas po muna tayo ng ating himpilan dahil proyektong walang plano hindi na makakalusot sa DPWH. Ayon po yan kay Secretary Dizon. Ang buong detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy? Inanunsyo ngayon ni DPWH Secretary Bill Dizon na paigtingin ng ahensya ang pagsuri sa mga proyektong pang-infrastruktura upang matigil ang pag-aproba sa mga programang walang plano at hindi inendorso ng mga kinaukulang Development Council. Ayon kay Dizon, layo nito nga maiwasan ang umano'y sistemang palakasan sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Kaya na kinakailangan may malinaw na plano ang bawat proyekto at dumaan sa tamang pag-endorso ng mga local at regional development council bago ito pondahan. Dagdag pa ng kalihim, titiyakin din ng DPWH na ang bawat programa ay maayos na nakaplano, nakabatay sa bagong formula at sistema na tumutugon sa aktual na pangangailangan ng bawat lugar at bibigyang prioridad ang pagkatapos ng mga kasalukuyang proyekto. Bukod dito, inanunsyo rin ni Dizon na alisin na ang tinatawag na allocables sa panukalang 2026 national budget ng ahensya. Paliwanag niya, papalitan ito ng isang sistema mas makatarungan at nakabatay sa tunay na pangangailangan ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito si Boy Gonzales para sa Misaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Samantala, abiso po sa ating mga motorista dahil pansamantalang isasara ang bahagi ng EDSA Kamuning southbound mula po 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw sa January 15. Araw po ito ng Huwebes. Ayon po sa Department of Transportation o DOTR, ito'y para bigyang daan ang paglalagay ng steel component sa gagawing Kamuning footbridge. Dahil po dito, hindi muna pwedeng huminto at magsakay ng pasahero ang mga bus carousel sa bahagi po ng Kamuning Station. Samantala, pinayuhan din ang mga motorista na kumanan muna sa Scout Borromeo Street sa nasabing oras. Sa iba po nating balita, nanawagan po si Dr. Tony Liachon, isang public health expert sa Department of Health, na magkaroon ng monitoring o pagtatala ng mga posibleng nagkaroon ng super flu. Sa panayam ng Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi po ni Liachon na dahil sa super flu ay dumami o tumaas ang kaso ng pneumonia sa ating bansa. Ayon kay Liachon, kung magkakaroon na ng monitoring,
lalo na sa mga ospital ay matutukoy na kung aling mga lugar sa bansa ang mayroon. Mayroon po na tinatawag niyang mutation o mutation ng ordinaryong flu. Para maingatan na rin ang kalusugan ng mga Pilipino at maiwasan na ang pagkalat ng sakit. Samantala, patuloy na payo ni Liatson sa publiko na magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at magpabakuna para makaiwas mula sa pagkahawa sa super flu. Ito naman po, mayroon naman tayong good news. Good news sa mga customer ng Meralco dahil nag-anunsyo ng bawas singil ang Manila Electric Company sa paparating na bill ngayong Enero. Ayon po sa Meralco, bababa ng 16 centavos per kilowatt hour. Ang singil o katumbas po ito ng halos 33 pesos sa kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Bunsod umano yan ng mababang transmission at generation charges ngayong buwan. Samantala, ito naman po kaagibat ng ating good news. Meron naman po tayong bad news sa mga motorista. Dahil taliwas po sa inaasahang rollback, kasadong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, January 13. Base po sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman ang increase sa kada litro ng diesel. Ipatutupad po ng karamihan ng oil companies ang price adjustment bukas po alas 6 ng umaga. Sa atin pong pagbabalik, meron po tayong makakausap ngayong araw. Dahil ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangalawa ang cancer sa mga sakit at dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. At karamihan din sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa ating himpilan ay ganito rin ang karamdaman. Kaya mamaya po meron po tayong makakausap mula po sa National Kidney and Transplant Institute. Sa ating pong pagbabalik ang ating oras, 3:20 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang kolesterol and other toxins sa kanilang katawan. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po, available na sa merkado, ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe para po sa inyo. Mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala. Kaya po,
hanapin lamang natin ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali. Sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong Tayo po'y nagbabalik sa programang Public Service Hour. Nabanggit ko po kanina na ayon sa Philippine Statistics Authority, pangalawa ang cancer sa mga sakit at dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. At karamihan din nga sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa ating himpilan ay ganito rin po ang karamdaman. Kaya naman malaking bagay ang muling pagbubukas ng libreng radiation therapy ng NKTI o ng National Kidney and Transplant Institute. At para po malaman pa natin ang iba pang detalye tungkol dito, makakasama po natin ngayong hapon si Dr. Lorilei Chavez, ang Medical Specialist 1 ng Radiation Oncology Section ng NKTI. Magandang hapon po, Dr. Chavez. Magandang hapon, Ma'am Wina. Yan, magandang hapon po, Dr. Chavez. Di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Doktora, tanungin ko lang po, ano po ang nag-udyok po sa NKTI na muling pong buksan itong libreng radiation therapy po?
Ang muling pagbubukas po ng radiation therapy facility dito sa National Kidney and Transplant Institute ay para po mapangalagaan namin ang mga pasyente nating may cancer at para rin po mapatibay natin ang sistemang pangkalusugan sa kabuuan. Dahil nakikita po ng NKTI na ang tuloy-tuloy na gamutan sa cancer ay napaka-importante para po mapigilan na po natin ang paglala ng mga pasyente nating may cancer po. Ma'am, ano po ang pagkakaiba ng gagamitan po natin ngayon doon po sa dati nating gamit? Ito po ba ay mas mataas na ang ating ginagamit? Apo. Ang ginagamit po natin ngayon dito sa NKTI, ang tinatawag po natin na linear accelerator therapy o ang karaniwang tinatawag po na LINAC therapy. May isa pong uri ng external beam radiation therapy na kung saan gumagamit po tayo ng mataas na enerhiya ng X-ray o kaya po electron beam upang patayin at paliitin po ang cancer cells. Ang ibahan po nito dun sa dati po natin ginagamit na uri ng radiation therapy na yung cobalt ay kung saan mas naproprotektahan na po natin ang mga normal tissues and cells natin na napapaligiran po ng tumor. Hindi na po natin masyadong nabibigyan ng radiation yung mga normal organs at mas mataas at impact po dun sa pag-target natin dun sa tumor na ibibigay po natin sa radiation. Kaya po ito ay mas ligtas sa ating mga pasyente. Ayan, baka meron po tayong nakikinig na gusto pong lumapit sa inyo. Ano po ba, meron po ba tayong requirements para po lumapit o para po makapag-radiation therapy po ng libre? Dapat po ay pumunta lang po sila dito sa atin sa NKTI. No? Dalhin lang po nila lahat po ng kanilang mga papeles dahil para po maibigay po namin ng tama in radiation therapy ay kailangan po kompleto po yung kanilang biopsy report. Kailangan po kompleto rin po yung kanilang imaging, no? Kasi bago ho namin maibigay yung radiation therapy ay kailangan alam na ho natin na tama po na may tumor yung pasyente at dapat po dala na rin ho nila lahat ng kanilang mga requirements. Ayan, pag kailangan po nilang dalhin, papunta dyan ang kanilang biopsy, imaging, at ano po ma'am yung tinutukoy po natin ma'am doon sa iba pong requirements na kailangan nilang dalhin? If ever po, kailangan lang po nila yung sulat po ng kanilang doktor, no? Na sila po ay nire-refer para po sa radiation therapy. Yun lang naman po yung kailangan po nila. Yan. Ma'am, araw-araw po ba tayong bukas or meron lang po? Opo. Yan. Usually po, ang clinic po natin ay bukas Monday to Friday. Office hours lang po, no? From 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. Doon po sa Radiation Oncology Center po, doon sa NKTI. Meron po ba tayo, Doktora, target po na pasyente? Ilang pasyente lang po ang target natin na matulungan sa programang ito? Kada araw po ba to, Doktora? Or meron po tayong target per month, per week? Usually po, ma'am, kaya po natin gamutin between 40 to 50 patients per day. Yun po yung ating target, no? So, depende po yan kung ilan po yung pumapasok sa atin araw-araw. Pero usually po kasi ang gamutan natin Monday to Friday, wala pong Sabado, Linggo at holidays para rin po makapagpahinga yung mga normal na bahagi ng katawan na nakakatanggap po ng radiation. Yan. Dok, paano po natin ba masisiguro ang kalidad po at kaligtasan po ng paggamot natin para po sa ating mga pasyente dito po sa bago nating kagamitan? Usually po, ma'am, bago ho namin binibigay yung ating radiation, ginagawa ho muna natin tinatawag na CT simulation, kung saan tinitingnan ho namin yung eksaktong lugar, kung saan ho natin ibibigay yung radiation therapy. At araw-araw po, tinitingnan din ho namin, meron ho tayong quality assurance ng makina natin, kinakalibrate po yun, na tama po yung lumalabas at angkop po yung enerhiya na lumalabas po dun sa makina. So, ligtas po yung ating pagbibigay ng radiation therapy. Yan. Doktora, tama po ba, ulitin ko lang po, pwede po sa inyong lumapit Mondays to Fridays po ang ating mga pasyente? Yes po. Ayun. Pwede po silang pumunta doon sa Radiation Oncology Division po ng hospital po natin. Kahit ano ma'am, no? Kahit sino po, anong klaseng cancer po ba ma'am ang pwede pong lumapit sa inyo? Usually po, kasi multimodality po yung gamutan natin sa cancer, no? Actually, hindi ho lahat ng cancer ay nangangailangan ng radiation therapy. Kaya usually po kami ay referral center. Usually po, meron ho tayong primary oncologist at sila po usually nagsasabi kung anong kung kakailanganin po yung radiation therapy. Opo. Kasi meron ho yung mga cancer na kailangan lang ay chemotherapy. Meron din naman po kung natanggal ho kasi surgically yung tumor at nawala na ho, na walang naiwan,
hindi na ho yun nangangailangan ng radiation therapy. Ayun. So, depende rin ho yun dun sa advice ng ating referring oncologist. Ma'am, ano po, no? Ito po ay bukas everyday, Mondays to Friday. Kailan po kayo, ma'am, nag-start ulit ng inyong libreng radiation therapy? Oo. Actually, ma'am, ngayon kinakalibrate pa po natin yung machine natin. No? So, hopefully po, we will be able to accept patients by the end of this month. Magbibigay rin naman ho kami ng advisory kung kailan na ho natin pwede tayong tumanggap ng mga pasyente. Dahil medyo natagalan ho na hindi nagamit yung makina. Noong 2022, we closed down. So ngayon po, kinakalibrate pa po natin yung makina and hopefully po, by the end of the month, pwede na ho kami tumanggap ng mga pasyente. Yan. Sasabihan po namin kayo. Ayan. Opo. Ma'am, tama po, at the end of the month, para baka po meron tayong mga kababayan na nagtatanong, pwede po ba silang pumila ng mas maaga magpapaschedule para sa, halimbawa po, para sa buwan ng Pebrero, pwede po ba yun? O kailangan po talaga ay walk-in? Usually, ma'am, depende po kasi yun dun sa referral ng ating mga oncologists, no? Pero pwede na ho silang pumunta, no? Para ho ma-advise ho namin sila at makita rin ho namin yung mga papeles nila kung kompleto na po, no? Pero usually, na-accommodate naman ho namin lahat ng mga patients, no, na pumapasok po sa amin. Ayan, maganda po ito, So, no? hindi rin naman ho kailangan sobrang maaga. Saka ganito po yan, no? Usually po, kunwari na-operahan yung pasyente, tapos mangangailangan ng radiation therapy, kailangan pa rin ho muna magpahinga. Kailangan po, naghilom na talaga yung sugat para ho hindi bumuka. So usually kung kunwari post-operative po yung case natin, usually po naghihintay tayo ng 4 hanggang 6 na linggo after ho ng surgery bago ho tayo makapagbigay ng radiation. So, yun. So, anytime po they can come, no? So we can also explain to them para maipaliwanag ho namin if ever yung proseso ng radiation therapy at kung mangangailangan ba talaga sila ng radiation or hindi. Maganda po ito, no, ma'am, kasi meron nga po tayong mga kababayan na lumalapit po dito sa atin sa Operation Tulong, sa Public Service Hour, na kinakailangan nga po nilang mag-undergo nitong radiation therapy. Ma'am, meron pa po bang plano po ang ating NKTI sa mga susunod na taon na palawakin pa po ang ating oncology services? Yes, ma'am, no? So, meron na ho yan, no? Nasa pipeline na ho yan. So, hindi lang po isang radiation therapy facility yung bubuksan natin ngayong taon. Hopefully po in the next 2 years, mag-a-acquire pa po tayo ng isa pong makina. At meron pa po tayong in the line na rin po na may brachytherapy, no? Isa pa po itong uri ng radiation therapy para ho mapaganda pa po natin yung serbisyo natin for our oncology patients. Ma'am, tama, di ba? Doktora, tama po, di ba? Ito po ay libre. Walang kailangang isipin ang ating mga pasyente. Yes, basta po dumulog lang po dyan sa NKTI. Yes, ma'am. Yan. Opo. Ano ito naman, panghuli ko na po. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig na mayroon pong cancer o may kapamilyang nangangailangan po ng ganitong gamutan? Okay. Sa ating pong mga kababayan na patuloy po na lumalaban ng sakit na cancer, hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang radiotherapy po ay isang ligtas, makabago at mabisang paraan ng paggagamot na idinisenyo upang targetin ang sakit habang inaalagaan ng inyong katawan. Sa tulong po ng modernong teknolohiya at ng mga dalubhasang health professionals, layunin namin na ibigay ang pinakamahusay na pangangalaga ng may malasakit at pag-unawa. Kaya hinihikayat po namin kayong lahat magtiwala sa inyong gamutan, sundin ang payo ng inyong mga doktor at huwag matakot magtanong. Maraming pong salamat. Yan, maraming salamat po, Dr. Lorelai Chavez. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Yan, nakausap po natin mula po sa National Kidney and Transplant Institute, si Dr. Lorelai Chavez, ang Medical Specialist 1 ng Radiation Oncology Section. Kaya po sa ating mga tagapakinig dyan na may cancer o may kapamilyang nangangailangan ng ganito ang gamutan, ng gamutang radiation therapy, pwede po kayong dumulog sa NKTI, sa National Kidney and Transplant Institute, para po dito sa libreng radiation therapy. Ito po ay magsisimula. Target po nilang simulan ito ngayong katapusan po ng buwan ng Enero. Yan, mag-visit lang po tayo sa kanilang mga official website, Facebook page, para po malaman natin kung open na po ito. Sa atin pong pagbabalik,
Meron naman po tayong makakasama mula po sa labas ng ating himpilan dahil ngayong araw nagkaroon po ng program dahil ang ating Operation Tulong ay meron na pong panibagong partner. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Ang ating oras 3:37 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. 3:42 na po ng hapon.
Lumabas muna tayo ng ating himpilan dahil si Manila Mayor Isko Moreno inilabas ang 42.6 million pesos na benepisyo para sa 92 na retiradong empleyado ng Maynila. RH29 Boy Gonzales sa detalye. Boy? Rina, inilabas na ng pamalansod ng Maynila ang 42.6 milyong piso na halaga ng matagal nang naantalang benepisyo para sa 72 retiradong kawani ayon sa direktiba ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sinabi na sa flag raising ceremony na saklaw ng payout ang mga retirado na may serbisyo mula halos 20 taon hanggang mahigit sa 40 taon at ang ilan ay nakatanggap ng higit 2 milyon. Inihanda at agad inilabas ng City Treasurer's Office ang mga cheque sa parehong araw. Ayon kay Moreno, bahagi ito ng hakbang ng desisyon na ayusin ang naiwang obligasyon ng lungsod sa kabila ng kasalukuyang pressure sa budget. Binanggit din niya ang pinakamatagal na naglingkod na retirado na kinilala sa seremonya si Roman Bandin na may 44 na taon at 9 na buwang serbisyo. Inikayat ng alkalde ang mga empleyado ng lungsod na panatilihin ang profesionalismo sa pakikitungo sa mga taxpayer upang mapanatili ang tiwala ng publiko at kaayusan sa pananalapi ng lungsod. Ito si Boy Gonzales para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, muli namang naobserbahan ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon pasado hating gabi kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, dumaloy ang uson sa Basud Gully alauna 1:19 ng madaling araw kanina. Sa kabuuang datos, patuloy ang pagbugan ng lava dome at lava flow sa bulkan. Aabot naman sa 133 ang rockfall events ang naitala at halos 40 na pagdaloy ng uson. Samantala, patuloy ang isinasagawang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Region 5 sa mga nasa evacuation center. Kabilang sa ipinamamahagi ang family food packs, hygiene kits, kitchen kits, at iba pang relief assistance. Paalala naman po ng ahensya, hindi na kinakailangang magpakita ng kahit anong ID upang makatanggap ng ayuda, maliban na lamang kung ang tulong ay emergency cash transfer, assistance to individuals in crisis situations o cash for work. Kaugnay po niyan, pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa mga flight malapit sa Bulkang Mayon. Sa abiso ng CAAP, epektibo ito mula ngayong araw hanggang alas 12 bukas, January 13, dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Dahil po dito, kansilado ang ilang flight na papunta at pabalik o balikan patungong Manila, Cebu, Daraga at Albay. Inaasikaso na po ng mga tauhan ng Bicol International Airport ang mga apektadong pasahero habang patuloy na binabantayan ng CAAP ang lagay ng Bulkang Mayon. Samantala po ngayong araw, meron naman tayong good news. Dahil ang DZRH Operation Tulong makakasama sa pagtuloy ng paghahatid ng serbisyo sa masang Pilipino ang Text Taumazo Express Transport Solution. Kaugnay niya, nandyan ang ating kasamang si Eiza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Eiza, kamusta dyan? Yes, Miss Wina, no, tama ka dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo sa masang Pilipino ng DZRH Operation Tulong, lalo na ngayon at makakasama na rin natin ang Text Taumazo Express Transport Solution. Ang Text Taumazo Express Transport Solution ay isang riders app, Miss Wina, no, na kung saan ay maaari nang ma-access ng ating mga kababayan dito sa Bulacan o yung mga Bulakenyo. Maaari na silang umorder no, ng pagkain o ng masasakyan sa napakabilis na paraan. At kasabay din ito ay makakasama na rin ng Text
ang DZRH Operation Tulong sa paghahatid ng serbisyo sa mga kababayan natin na nangangailangan, lalo na kapag pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, lalo na kapag may sakuna, may bagyo, may lindol, o hindi naman kaya ay mga sunog para tulungan yung mga kababayan natin, Miss Wina. Sa kasalukuyan, Miss Wina, patuloy pa rin ang programa dito sa Malolos Port Convention kung saan kasama nga sa mga nagsalita ang ating manager ng DZRH Operation Tulong na si Miss May Binauhan, at sa katunayan labis ang kanyang pasasalamat sa partnership natin sa TEC dahil noon pa man talaga ay nakakasama na natin sila sa pagiging isa sa mga partner service natin, lalo na nung nagpunta tayo sa Cebu at Masbate para maghatid ng tulong sa mga kababayan natin na sinalanta doon ng bagyo at lindol. Eiza, ulitin ko lang. Itong ating text o Tomazo Express Transport Solution, ito ay parang pwede kang magpa-deliver. Tama ka dyan, Miss Wina. Pwede kang magpa-deliver ng pagkain o hindi naman kaya kailangan mo ng masasakyan. Pwede mo rin gamitin itong app na ito, Miss Wina. Kung makikita nyo ngayon dyan sa TV, sa ating screen, pink ko pina-flash dyan ngayon yung ating materials na ipadala, na ipinadala, ay maaari na itong i-download ng ating mga kababayan dito sa Bulacan. So sa panimula ay ito ay ilo-launch muna dito sa lalawigan ng Bulacan para sa mga Bulakenyo at kinalaunan layon ng CEO at ng founder ng TEX o Tomazo Express Transport Solution na mapalawig ang naturang application at mapakinabangan na ng bawat Pilipino. Kasi Miss Wina, alam mo, habang nakikinig tayo kanina sa mensahe ng CEO at founder na ito na si Miss Rosalie Pañares, talaga namang hindi lang basta makikinabang yung mga tao na kailangan ng pagkain, mga tao na kailangang masasakyan. Kung hindi, isa rin sa pinaka-prioridad ni Ms. Rosalie Pañares ay yung mga tao na magsisilbi bilang service ng mga proyekto at produkto na ipapadala nila sa masang Pilipino. Yung ating mga riders na madalas ay nalalagay sa disgrasya, panganib, isa yon sa kanilang tinutukan sa pamamagitan ng paggamit sa Wina ng AI application, 'di ba? Isipin mo yon, napakagandang bagay, advantage ng paggamit nila ng AI dahil nagamit nila ito bilang bagay na kung saan maaari nilang ma-monitor yung kalagayan ng ating mga riders habang patuloy silang naghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Miss Wina, ngayong hapon ay makakasama natin ang CEO at founder ng TEX o Tomazo Express Transport Solution na si Miss Rosalie Pañares, kasama siyempre ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Magandang hapon po, Mama Rosalie. Yan, magandang hapon po, ma'am. Ayan, makakasama natin ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Patungkol pa rin po ito sa TEX o ang Tomazo Express Transport Solution na ngayon po ay nag-launch dyan sa Bulacan. At dyan, dahil po dyan, nasa linya ang ating Wonder Woman. Magandang hapon po, Ma'am May. Miss May, magandang hapon. Hi, Wina. Magandang hapon. Kala ko kanina live na kami. But anyway, mahina. Rito sa Malolos City, sa lalawigan ng Bulacan, live dahil ito'y isang malaking partnership ng DZRH Operation Tulong. Pero syempre, isa pa ring advocacy-driven, na talaga namang para sa ating mga kababayan. This time, makakasama natin at nakasama na natin pagdating sa paghahatid ng serbisyo. Remember yung kanilang mga trucks nung tayo naghahatid ng mga relief goods, relief mission operation sa mga sinalanta ng bagyo kamakailan last year. But this time, kasama na natin sila ang Tomazo Express Transport Solution o TEX. So malaman natin
ano ang text ngayong araw na ito na talaga namang formally ay no-launch sa pamagitan ng kanilang CEO, walang iba kundi si Ma'am Rosalie Pañares. Dahil hindi na siya iba, nakakasama na natin siya pagdating sa public service. Ma'am Rose, magandang hapon, live tayo sa public service hour. This time, narito tayo. Sabihin natin sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang dito sa Malolos, ano ang relevance ng ating okasyon ngayong araw. Magandang hapon, Ma'am Maraming Rose. salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Ma'am Winnie, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo na kami po ay mapuntahan upang personal na makita kung paano po ang paglo-launch ng makahapaghatid ng serbisyo mula po sa lahat ng mga Pilipino na nasa industriya ng logistics, kung saan ang ating pong advocacy ay masigit na kumita po ang ating mga delivery riders at even po yung mga tao na nagbebenta sa mobile application. Karagdagan po nito, ito po ay naglalayon kung saan nahigit nating mas mapababa pa ang lahat po ng presyo ng kanilang bibilhin sa ating mobile application through the fixed algorithm that we offer to the public. Ito po ang nais natin gawin upang itaas muli ang antas ng pamumuhay ng lahat po ng mga tao na nasa industriya po ng logistics. Oo, ano ang kaibahan sa mga existing apps nito, ma'am? At sabi mo nga, ito para sa ating mga kababayan. Okay, ang kaibahan po nito, kung kayo po ay isang delivery rider at kayo po ay nagdi-deliver ng food, kayo po ay zero deduction. Pero kung kayo naman po ay nagdi-deliver ng parcel o nagdi-deliver ng mga boxes, kayo po ay kahit gaano pa po kalayo ang inyong delivery, naka-fixed 15 pesos lamang po ang ibabawas sa inyo. Ito ay kakaiba sapagkat meron din po kaming tinatawag na Internet of Things, kung saan ito ay tumutulong ng 10-step security process, kung saan ang mga tao po ay ating minomonitor hindi lamang sa global positioning system but also with the technology na dinala natin mula sa Hong Kong, kung saan kaya po nitong i-monitor kung ano po yung maaring dinaanan at kung maari pong inaantok o maaring natutulog na po ang ating mga riders, sila po ay sinasabihan ng system at ang lahat ng ito po ay nire-record po ng ating system. Kung saan kaya po nating i-monitor ang safety ng mga tao na ating isinasakay or ang mga bagay na ating ipinadadala po. Ayun, so meaning hindi lang negosyo, Ma'am Rose, kundi kaligtasan din ng ating mismo delivery rider. Opo. May at ang kagandahan po nito, dahil ikaw ay isang entrepreneur, you have the option for you to keep selling your product online. Hindi ka nagkakaroon ng limitasyon. Okay? So nagkakaroon ka po ng maraming pagkakataon upang masigit mo pang maibenta ang iyong mga produkto sa pamamaraan na alam mo din kung paano mo i-disenyo ang bawat kita. Kasi hindi ka naka-buy the percentage. Rather, ito po ay naka-fixed 15 pesos kahit gaano pa po kamahal ang inyong binibenta mga produkto, kung saan makakapag-offer ka ng higit na mas mababang presyo sa mga mamimili. At dahil tayo po ay nag-formally launching na, Ma'am Rose, kailan ang effectivity ng serbisyo nito? Opo. Mula po sa araw na ito, mula sa ating paglo-launch, ito po ay aming tatagpusin na mairehistro po ang aming 37,000 merchants. Ma-activate pa po natin ang current sign-up na 5,200 riders. And we believe ito po ay maghigit pang magdodoble sapagkat sa tulong po ng inyong DZRH, ito po ay naipahahatid natin ang balita. Sabi nga namin, kahit gaano pa kaganda ang aming advokasya, kung wala kaming katuwang na media that will really foster this news to other people, hindi po nila ito malalaman. Kaya malaki po ang pagpapasalamat namin sa lahat po ng mga tumutulong na umattend at magsabi ng magandang kwento at balita na ito sa lahat po ng mamamayang Pilipinas. At hindi lang yan, Wina, dahil ang DZRH Operation Tulong ay isa sa mga beneficiary ng app na to, no, ng e-text. Ano nga yung sinasabi ninyo para sa lahat pag i-text mo na yan? Opo. At ito po, ang magandang balita po ito po ay magiging long-term pagtutulungan po ng DZRH Operation Tulong na kung saan sinabi namin kanina na ang 1%, 1/3 of that income napupunta po sa Operation Tulong. Wow. Kung saan ito ay naglalayong hindi man kami nagkaroon ng pagkakataon na makatulong para sa mga operasyon na ginagawa ng ating programa ni Miss Lay Binauhan. Kami po ay tutulong sa back-end po nila. And then at the same time, ito po yung gusto namin makita ng mga tao. Kung kailangan ba ng sasakyan, i-text na yan. Gutom ka ba? I-text mo na. May utos ka? Mag-text ka na. Yun, no? Miss May, matanong ko lang kay Ma'am Rose kasi kanina nabanggit ni Aiza na ngayon ay ang lokasyon niya lang dyan muna sa Bulacan. Kumbaga try lang, testing lang. Syempre, Ma'am Rose, meron tayong balak. Syempre, mga kababayan natin dito sa Metro Manila, gustong matry itong text natin.
Opo, ganito po siya, Ma'am Wina. Ang ginagawa po natin, the Francor Philippines is helping us in selling the franchise. Sila po ang gumawa ng aming business model. And for us to really foster a lot of locations, sinisimulan po natin kasi dito po sa mga nag-apply po sa amin, hindi siya concentrated in Bulacan but rather it's all over the Philippines. Marami na po ang nagtatanong, kayo po ba ay darating sa amin? Kayo rin po ba ay darating? Meron po kaming innovation din na ginawa. Ito po ay ang remote activation. Meaning, kahit po kami ay nasa Bulacan lamang, ang aming pong remote activation will cover national, hindi lamang po sa local. Kasi nga, minamaximize po natin whatever the technology has to offer. Kung nauso po ang mga Zoom meeting noon sa mga offices, how much more in activating the riders. Pero ang kaibahan lamang po, kung ano po ang inyong inirehistrong address, doon din po kami diretsong magpapadala ng inyong identification card, ang inyong pong uniforme kung saan ninyo inirehistro ang inyong identity. Upang sa gayon, masigurado po namin kayo po talaga ay nakatira sa lugar na inyo pong inire-report sa text. Ayun, kasi katulad ko, Ma'am Rose, ako po ay gumagamit ng ating mga ride-hailing app. Malaking tulong po ito sa amin, lalo na sa mga kababayan natin na nahihirapan hanggang sa ngayon mag-book ng ride-hailing app. Opo. Yes, ma'am. At ang kagandahan po niyan, kapag ka dumating po yung aming license with the LTFRB TNC, ito po ay magagamit na rin po namin ang aming mototaxi function. Kung saan, kahit po gaano kalayo ang delivery, hindi na po kayo makukonsensya magkano na lang matitira sa rider. Ito po, alam nyo kaagad, kung nagbayad ka ng 200, 15 pesos lang po ang nawala sa kanya. Kung nagbayad ka ng 1,000 para sa delivery po ng inyong isang H100, alam mo, 15 pesos pa rin po ang nawala. Ayun. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Maraming salamat, Miss May Bidauhan. Oo, saglit lang, Ma'am Rose, bago natin sa pakawalan, message para po sa ating mga kababayan na mag-aabang at nag-aabang na po. Sa lahat po na nag-aabang at nakakapakinig po sa ngayon, nais po namin tulungan niyo po kami na maihatid ang balitang ito, lalong-lalo na kung kayo po ay may mga kamag-anak na isang rider, kung saan sila po ay higit na makikinabang sa aming serbisyo na ibinibigay. Sabi ko nga po, we are making every vehicle available to Bulakenyo, but soon sa maraming Pilipino. And by the way, I'd like to mention as well, nakaredy rin po ang ating Text Malaysia. And ito po ay nakabase po sa success ng Philippines launch namin. After 6 months, we will be now moving forward. Bakit? Sapagkat naniniwala po ang ibang bansa na nakarinig ng ating advocacy that this can also be done. And this is helping us become very proud Filipino. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat. So yan, Wina, Miss Rose Paniares, ang CEO ng Text. Of course, natutuwa tayo, Wina. Ngayon ay nasa middle na yung programa. Pero tuloy-tuloy pa rin at marami sa ating mga audience ay mga student leaders, Wina. Nakakatuwa. So ngayon ongoing yung panel discussion with the Q&A, question and answer. So si Elaine ang nakasala ngayon sa entablado as moderator para sa mga tanong kaugnay pa rin ng text. Yan. So sa pangalan ng ating buong pwersa, of course with ang ating kasama si Iza Gabriel and of course si Elaine Apit at syempre ang ating piloto Mike Lumaban at mula dito sa Malolos Convention Center, no, dito sa Malolos City, Bulacan. Ayan. At syempre kasama din natin ang ating, of course, ang ating team operation tulong. Muli, ako May Binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito, magandang tulong ito sa ating mga kababayan. Itong Text, Tomazo Express Transport Solution. Kaya sabi nga nila kanina, kung gutom ka, i-text mo na yan. Kung kailangan mo ng transport, kung kailangan mo ng masasakyan, i-text mo na yan. Sa ating pagbabalik, syempre raratsadahan pa rin natin ang mga nag-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Ang ating oras, 4:01 ng hapon. RH number. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil 3 minuto na po makalipas ng 4:00 ng hapon. Magandang hapon po sa mga nagko-comment sa ating Facebook at YouTube Live. Sa mga taga Sorsogon dyan, taga Bicol Region, magandang hapon po. Mag-ingat po tayong lahat. Dahil nga ito'y binabantayan natin ang Mayon Volcano, meron din tayong binabantayan na posibleng pumasok na low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa pangalan pa rin po ni Miss May Binauhan, ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po inyong nakasama, Wina Pearl Hesoro, sa ating Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, 4:04 ng hapon. Susunod na po, programang Break Time nila kay Deo Macalma at Miss Thea Petro Corpuz. Ang oras ay hatid sa inyo ng Anesthetic Pre... Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo.